Chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC under the Duterte's administration na si Belica may pasabog na talaga namang hindi ko to kinakaya. Pasabog ni Belica, may tinatago ba ang Duterte administration? At tila lumalabas ang isang flood control scam, ghost projects, hindi sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nako, yari mga babayan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte dawit sa flood control scam! My goodness! So ito pag-uusapan natin mga babayan. Kung nandyan ka, huwag kang aalis kasi kailangan mo malaman to na si Tatay Digong dinadawit din sa mga flood control scam. So yung kanyang tauhan, yung kanyang admin Duterte ay nagsalita na. My goodness, gano'n kaya ito totoo? No? At ang Pangulong pag-uusapan natin, Ramon Tulfo, nako, may pasabog kay BP Sara. Yung pangatlo, Brigadier General De Leon. Nako, may pasabog din kay Bongbong Marcos. So, yan ang pag-uusapan natin mga kumare. Kaya kung nandiyan ka, huwag mo munang i-skip. Kasi dapat tapusin mo tong video na to, then i-share mo, i-like mo na rin para naman makatulong kayo sa mga DDS. So ngayon, pag-uusapan natin, let's go. Umpisahan mo na yan, boy. So mga babayan, dito sa ating vlog, itong ating content mga babayan, pag-usapan natin na si Tatay Digong, no, ang dating former Rodrigo Duterte, ay nadadawit umano sa flood control scam. Kung may scam ngayon, no, sa panahon ni Bongbong Marcos ay meron din daw noon kay Tatay Digong. So ngayon naglalabasan na kasi nga po pumuputok na po ang sobrang pagnanakaw ng panahon ni Bongbong Marcos. Siyempre ay inuungkat na rin po nila si Pangulong Duterte nung panahon niya. Para naman ay damay na lahat. Nasasabihin kasi ng mga tao, puro na lang kayo Bongbong Marcos. Balikan natin ang dating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte, kung ito ba ay meron ding flood control scam. Ngayon, nagsalita mga babayan, yung admin ni Tatay Digong, nako, na meron din daw umano na mga ghost project sa panahon ni Tatay Digong. My goodness! Nako po. Nako, andiyan pa ba, Marge? Huwag kang aalis kasi pag-usapan natin to para alam mo naman. Kung ikaw ay mga Duterte, ikaw na mag-analyze kung totoo itong sinasabi nitong Duterte admin. At ay mga babayan, yun nga daw po, no? Marami rin daw flood control na mga ghost project nung panahon ni Tatay Digong. Aba, hindi pala sila takot kay Tatay Digong. My goodness. Hindi sila takot na gumawa ng anomalya nung panahon ni Tatay Digong. Ganun kaya ito katotoo, mga kababayan? Pero sa video na to, pero hindi pa rin daw nilalabas. Dapat ilabas nyo na yan mga sir. Kung ikaw man admin ni Tatay Digong dati, kung ikaw ay nagsalita, patunayan mo na yan. At kung talagang meron kang ebidensya sir, yung mga kasabwat dyan sa flood control scam na yan, ay ipakulong din natin. Hindi yung maka Duterte kami, mga DDS kami, kung talagang merong ebidensya sa mga hinayupak na mga magnanakaw ng kaban ng bayan, ipakulong. Kahit panahon ni Tatay Digong yan. At kung merong ebidensya na si Tatay Digong ay tumanggap rin ng kickback dyan sa flood control scam, di idagdag sa kaso. Ganun lang din yun. Pero dapat patunayan. So ito mga babayan, panoorin muna natin tong video na to. At kung ganun ba itong totoo, kayo na mag-a-analyze. Pero dito sa video na to, parang pasaling-saling At parang alanganan din sila kung meron ba talaga silang ebidensya talaga. At kung sakaling merong ebidensya, ilabas nyo. Pag-usapan yan, isabay na rin yan sa usapan ng flood control ni Bongbong Marcos na sobrang dami rin ng scam, ng ghost project. Sabay-sabay na yan. Sinasabay nyo, hindi pa nga tapos itong flood control scam ni Bongbong Marcos. Di idamay na yan kay Tatay Digong kung talagang meron. At ay kung mapapatunayan, yung mga senador dyan, yung mga tumanggap ng kickback, patunayan na rin yan, ipakulong na rin. Ganun, wala kaming kinikilingan din O, play mo muna yan, boy. Marge, panoorin mo to, ang ganda nito.
Tumanggi si Commissioner Greco Belhica ng Presidential Anti-Corruption Commission na pangalanan ang mga kongresista at contractors na kanila ang inimbestigahan kaugnay sa sinasabing katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Alam mo ba yung pakiramdam na akala mo tapos na ang kwento, pero sa dulo doon pala nagsisimula ang totoo? Kasi habang abala ang lahat sa mga bagong isyu ngayon, may bumabalik na pangalan mula sa nakaraan, si Greco Belhica, dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission sa ilalim ni Pangulong Duterte. At ngayon ay nagre-rewind ang kanyang mga sinabi. Pero teka, bakit tila may mga tanong na hindi pa nasasagot? Sabi nila, kung malinis ka, wala kang dapat ikatakot. Pero paano kung mismo ang tagalinis ng korupsyon ang may alam sa dumi na hindi kailanman nilinis? Noon pa may mga ulat na flood control scams, ghost projects at mga multi-bilyong piso na anomalya sa DPWH. Pero tanong ng marami, bakit parang tahimik noon ang PACC? Tila totoo nga ang sinasabi ni Leni Robredo. Pacquiao, and for Vice President Leni Robredo, yung Bureau of Customs as well. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kasi sabi ni Belhica, we will submit our reports to the President. Our reports will be submitted to the President and to the appropriate agency and courts to conduct the investigation. Therefore, hindi raw nila gustong maging noise board ng issue. Pero teka, kung hindi sila noise board, bakit hanggang ngayon ang mga proyekto pa rin na yun ang nagpapasakit ng ulo ni PBBM? Wala pa nga siya sa pwesto noon, pero ngayon siya na ang nagbabayad ng kasalanan ng nakaraan. Ang mas nakakagulat pa, ayon sa ilang insiders, may mga district engineers daw ng DPWH na lumalaban para sa kanilang proyekto. Parang may mga invisible hands na nagtutulak sa kanila. Pero kung totoo ito, bakit tila walang natapos na investigasyon? Nasaan na ang report na sinabi ni Belhica na sinabi niyang isasabit niya sa presidente? Therefore, may posibilidad ba na plano ang lahat para ilaglag sa susunod na administrasyon ang bigat ng anomalya? I don't wanna do blind items or make a bulletin board or a noise board of our investigation. Dahil kung sasabihin ko kung sino ang aming mga iniimbestigahan bago pa sa inquiry or sino ang aming mga suspects bago pa sa inquiry, di para ko pong sinabi dun sa huhuliin, nahuhuliin na siya. Our reports will be submitted to the President and to the appropriate agency and courts to conduct the investigation. Ang mga flood control projects na dapat pumigil sa baha, siya ring dahilan ng pagkalunod ng pera ng bayan. Ghost projects, ghost contractors, pero totoong milyon ang nawawala. At ngayon sa mga lumalabas na pahayag ni Belhica, tila may gustong ipahiwatig na hindi lahat ng anti-corruption ay tunay na malinis. Kasi kung totoo ang mga binanggit na submitted reports, saan na ang resulta? Walang narinig na aksyon, walang naipakulong, pero may mga proyektong naglaho. Pero may mga bulong na baka planted daw talaga ang mga isyong ito na parang tinanim para sa susunod na leader. Sana hindi totoo. Yon, napanood mo. My goodness. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yang admin ni Tatay Digong, nagsalita na. Yung kanyang pagsisiwalat na idamay na si Tatay Digong nung panahon ng panunungkulan ni Tatay Digong ay nagkaroon umano ng sangkatutak na flood control scam na hindi man lang daw napag-usapan at walang napakulong. Eh di kung meron yan, sir, no? Ito nga sinasabi ko nga sa inyo. Pag meron yan, edi imbestigahan. At kung sino man ang sakot dyan at meron kang ebidensya na talaga magpapatunay na maraming tumanggap ng kickback at meron dyan flood control ghost, no? Ilabas mo yan sa Senado, pag-usapan, idagdag na yan. Anak ng tipaklong. Hindi ba? Huwag natin papalagpasin yan. Nagsalita ka na rin, sir, no? Ay dapat suportahan niya ng administrasyon ng Marcos ngayon para damay-damay na lahat. Hindi ba? Hindi yung pwedeng kung wag pagtakpan kung sino man ang panahon ni Tatay Digong na tumanggap ng kamanambayan ng scam, ilabas yan. Wag mo nang itago-tago yan. Hanggang ngayon parang puro salita lang. Wag ganun, sir. Hindi naman po pwedeng puro salita. Ng panahon Tatay Digong ay may marami din flood control scam na ghost project. Kayo na mag-analyze dyan, mga babayan. Naniniwala ba kayo? Mag-comment kayo dyan
na sa panahon ni Tatay Digong ay marami rin din umano na ghost project sa flood control scam. Hindi ba? Kung totoo yan, grabe, no? Dapat mapakulong yan. Oo, yan ang sinasabing Tatay Digong noon. Hindi man talaga 100% ng Tatay Digong na nawala ang korupsyon. Meron at meron pa rin. Pero talaga kasi mas malala ngayon, mga babayan. Talagang ubos talaga ang kaba ng bayan. Talagang pinagpiestahan, parang nilanggam ng mga demonyo ang pera ng kaba ng bayan. Hindi talaga sila naawa sa mga taong bayan. Ngayon, lumalabas ngayon sa issue ngayon to, dawit si Tatay Digong sa flood control ghost project. Ayan nagsalita ng mga babayan, yung admin Tatay Digong. Kayo na mag-analyze dyan kung gaano katotoo. Itong admin ni Tatay Digong na may patunay na talagang si Tatay Digong dawit din sa ghost project. Di maganda yan. Kung talagang merong ebidensya, iba-vlog din namin, kukomentuhan din namin, no, na talagang meron talagang ganyang pangyayari sa Tatay Digong, ganun talaga ang life. Diba? Hindi naman namin din malalaman yan ng mga DDS na merong ganyang admin na magsasalita na sa panahon Tatay Digong, may lumabas na tulad nito. Hindi natin alam kung nabayaran ba yan o nilabas talaga yan. Kinausap ng admin ni Bongbong Marcos, ilabas mo na rin yan. Hindi ba? Kasi kung meron talaga nun mga babayan yan, kawawa naman itong si Bongbong Marcos. Baga, nasa po niya lahat yung mga pang-i-scam sa kaba ng bayan. Di ba? At kung meron talaga dyan at mapatunayan sa panahon Tatay Digong, sa kanya mga kaalyado at sa mga senador, kung sino man yan, mga engineer sa DA, mga dapat ay ma-actionan din kaagad dyan. Walang Marcos, walang Duterte. Basta nangurap, yan ang ipaglalaban natin. Kasi ang pinaglalaban natin dito, yung pera ng taong bayan Hindi ba? Hindi naman kami mga basta mga DDS-DS, kailangan din namin na kung talagang totoo yung sinasabi ni admin ng Duterte, ilabas. Hindi ba? Hindi naman kasi kami naniniwala basta-basta At kung meron, di mapatunayan at talagang napanindigan at nahatulan na meron talagang ghost project ng Tatay Digong, di sige, di ilabas. Hindi ba? So mga babayan, kayo na mag-analyze dyan sa napanood nyo. No? Pero hanggang ngayon daw, puro haka-haka at wala pa rin na formal. Hindi ba? Wala pa rin formal. Bakit nila sinasabay, no? Dapat kung ako tapusin nyo muna tong ang issue dito sa flood control scam na nangyari sa panahon ni Bongbong Marcos. Wala pa nga kayo napapakulong, mga sir. Hindi pa nga po kayo nagpapahimas ng reha sa mga demonyong kawatan. Kasi ang balita namin, yung mga naghihiring, no? Yung nag-iimbestiga, kasabwat din umano. Paano nga magkakaroon ng kulungan paano maipapakulong ang mga demonyo kung ang mga nag-iimbestiga nandun din nakapaikot, iniimbestigahan nila yung sarili nila? Paano na lang ipapakulong yung sarili nila? Sila nag-iimbestiga. My goodness. Hindi ba mga babayan, pinapaikot na lang tayo. Ang tagal na ng hearing na yan. Halip na ang pinag-uusapan sa Kongreso, batas. Ang pinag-uusapan sa Kongreso, paano mapapaunod ng Pilipinas? Wala Puro yung napapanood natin, no? Wala nang kwenta. Hindi ba? Kaya pinagtatawanan tayo ng mga ibang bansa dahil nagkakagulo ang Pilipinas. Kaya nililindol na tayo ito, isama natin talaga itong ating isang video na pang ilan na ba ang Pilipinas sa most corrupt sa buong universe. Hindi ba? Baka hindi mo pa to alam. Pasok, Ben Barubal, let's go! Palubog na yung Pilipinas, tulog ka pa rin. Sa loob lang ng 3 years, inumin. Tayo na pinakamabilis pagdating sa robbery. Walang binatbat sa atin sa bilis. Kahit yung mga ibang country. Nasa atin na yung new world record. The fastest corruption in history. Tapos proud pa sila. Ganyan sila katatanga. Ang motto ni Bongbong, pababagsakin ko yung Pilipinas, manood ka. Ben, wag mo nang banatan si Bongbong, love namin siya Mga bobo! Una sa lahat maligo muna kayo. Vlog kayo ng vlog, di naman kayo naliligo. Tapos matulog kayo. Para bukas, pagising nyo, bibitayin ko kayo. Magbabawas tayo ng tanga sa mundo. Isipin nyo, isang malaking bus yung Pilipinas na umaandar sa kalye. Bago si Bongbong tanga yung driver ng bus tapos nabangga niya yung poste. Sino sisisihin nyo? Si Bongbong tanga na nagdadrive ng bus o yung poste? Siyempre yung poste! Mga bobo, mga kamote!
Ganyan sila katanga, ganyan sila kapraning. Buti pa yung sakit, kayang gamutin. Pero yung tanga, kahit salaksakan mo ng sangkatutak na gamot, hindi nagagaling. Buti pa yung vice president namin, no? Ganda-ganda. Matalino, no? Maganda po. Di katulad nito, mukhang tanga, inutil, bobo, walang silbi. Katabi niya na yung magnanakaw, hindi pa inuuli. Paano? Isa rin siyang magnanakaw eh. Ben, O bakit? Pangit. parang awa mo na, tigilan mo na kami. Maligo muna kayo para matigil na to. Hanggat di kayo naliligo, hindi kami titigil dito. Kaya yung mga ulo nyong walang laman, di na nadadampian ng sabon, nakatubig eh. Tapos yung mga suot nyong I love BBM nung eleksyon pa yata yan eh. Kaya nililibag na pati mga utak nyo eh. Bingo! Alright! Bingo na ba kayo mga kumare? O, kitang-kita nyo. Di ba? Pangatlo tayo, aminado, pangatlo ang Pilipinas, mga babayan, sa most corrupt. Di ba? Pagka nagkaroon na, pag naging number 1 tayo ng most corrupt, magpapalit yun ako, magpapakain ako. Di ba? Lupit, no? Grabe, napakalit na bansa. Pilipinas, no? Ay pumapangatlo na sa most corrupt, no? Grabe, nakakahiya ng Pilipinas. Kaya ayaw na tayong pautangin. At tayo nakikiusap din kami na wag na talagang pautangin ng Pilipinas kasi sayang lang din. Tayo rin na magbabayad niyan eh, tayo mga Pilipino. Biruin mo, napakalaki ng utang ng Pilipinas. Abay, wala namang dilubyo sa Pilipinas. Abay, sige lang ang utang. Sige lang lobo ng utang. Di ba? Wala namang natatapos ng proyekto, sige ang utang, lumulobo ang utang. Di ba? Sino hindi mag-iinit ng ulo niya, punyeta? Di ba, mga kumare ko? Diyos ko! Walang natatapos na proyekto, ang daming utang. Di ba? Nung walang nailagay na isang hollow block, sabi nga ni Bongbong Marcos, pero nasa 200 million yata yung sinabi niyo na nakaraan sa flood control na yan. Meron naman ibang flood control na natapos, gumuguho kahit walang tubig. Hindi ba? Gumuguho. Ni isang bagyo, hindi nga nadaanan kasi nga mataas. Tapos hindi pa nataanan ng bagyo. Pero kita mo naman, ampaw. Hindi ba? Ngayon sa Ilocos, di ba, sila doon, nagkukumpuni sila araw at gabi. Yung vlog natin nung nakaraan kay Chavez Singson, di ba? Inaapuran nila. Sa Ilocos yun, mga babayan, kahit gabi tinitira nila. Kasi nga tinatago nila sa sambayan ng Pilipinas yung nangyayari sa Ilocos. My goodness, nandun si Chavez Singson. O, di ba? Dinalantad yung tinatagong baho o sikreto ni Bongbong Marcos. Yun ang pinag-uusapan natin. Ngayon, binabaling nila ngayon kay Tatay Digong yung flood control mo, ghost project rin umano. Ngayon ilabas nyo. Huwag puro satsat. At kung meron talaga at mapatunayan, di pakulong. Yung mga kaalyan ng Tatay Digong na dating tumanggap ng kickback, pakulong. Magiging masaya pa kami. Sasabihin, pinatanggol namin kami. Kayo, di ba? Kayo rin pala. May patunay. Nagsalita ang admin ng Duterte. Di kulong kayo. Mas maganda. Ikulong. Walang Duterte dito. Walang Marcos. Kung nagkasala, ikulong. Di ba, Mare? Tama naman ako. Comment mo nga dyan, Mars. Kung umabot ka sa video na to, kung umabot ka, di komento ka. Tama ba yung sinabi kong komento? At kung alam ko, I think yung komento ko is magka-press tayo ng komento kasi walang Duterte, walang Marcos. Pero dapat may patunay. Hindi yung basta-basta na ganyan na magsasalita itong admin. Malay ko namin na baka binayaran niya. Di ba, kumare? Naku po. Ito, punta tayo sa pangalawang issue, mga babayan. Si Mon Tulfo, no? Bumanat na, binanatan si BP Sara. Ang sabi niya, ito, boom! Ayan, kita niyo ba? Ayan. Sabi niya dyan, wala daw mangyayari sa Pilipinas pag si BP Sara po, mga kababayan, ang maging presidente sa Pilipinas. Kaya nakapulot ito ng balita, no? Ilan kaya nagsasabi niyan? Kahit pumunta ko kayo sa lahat ng social media na mga nagpo-post, ay mas gusto po ng taong bayan si BP Sara. Bakit kayo? Ayaw niyo sa kanya. Ang pulso ng taong bayan, si BP Sara Duterte. Iilan lang kayo kasi kabado itong mga babayan Kabado itong mga tao na to. Na pag si BP Sara, mga babayan, ay makabalik sa pagiging pangulo o yung siya magiging pangulo sa susunod na taon. Di ba? Kasi marami pong mga buhaya, maraming mga kawatan, maraming mga drug addictos, benedictos ang kakabahan at ay mawawalan ng racket, mawawalan ng kita. Maaari na naman silang magurgur na naman kung sila ay magpapatuloy na gumawa ng kasamaan. Di ba? Kaso itong si Ramon Tulfo ay bumabanat. Hindi ko alam kung ano nakain nito para magsalita ng ganyan. Kayo na maghusga kay Ramon Tulfo. Anong komento mo
sa nabasa mo na yan na si Ramon Tulfo ay hindi daw magandang presidente, no? Baga sablay itong si VP Sara. Kayo mga kumare, anong masasabi nyo ito sa sinabi niya Ramon Tulfo? Alright. Pangatlong issue mga babayan. Ito si Brigadier General retired na De Leon ay nagsabi daw na 1 million daw na housing ang dapat daw napapatayo every year. Andyan yung picture ni Bongbong Marcos. Sino pinapatamaan niya? Si Bongbong Marcos. Hindi ba sinabi din niya yan? May nabalitaan ba kayong pa-housing? Nasaan na? Dapat binabalitaan niyo kung nakaka 1 million kayo sa isang taon. Ayan, si Brigadier General retired na De Leon. Nagpasaling na. No, nasaan daw yung mga pabahay. Parang may mas pabahay pa nga si Isko Moreno eh. Hindi ba? Masusunod, may vlog natin si Isko Moreno. Mukhang bumaliktad na sa Duterte. My goodness. So ano makukomento nyo mga babayan? Kung may napanood mo to dito sa huli ng video natin, meron ho ba kayo sa lugar nyo mga kumare ko na pabahay ni Marcos Jr.? Kasi nga ho, nabalita rin namin sa inyo, yan, kailangan daw na 1 million houses, no, pabahay sa mga may hirap. Sa inyo po ba, sa lugar nyo, meron na po bang pabahay si Bongbong Marcos sa inyo? At ay nabalitaan, mabot na po talaga ng 1 million. Yung flood control nga, na-scam dito pa kaya sa mga pabahay para sa may hirap, imposibleng meron to, scam din to. Hindi ba? Grabe, Marcos resign talaga. Ang daming pangako na napako. Si Tatay Digo, maraming pangako na natupad. Kaso syempre, yung mga galit sa kanya, kailangan siyang siraan. Ganun lang talaga, parang pinikula lang to mga babayan Parang pinikula lang yung ating politics, itong nangyayari sa buhay. Parang pinikula lang. Yun ang realidad sa buhay ng tao. Hindi ba? Kung mangyari man itong pagsasalita ng admin ni Duterte, hihintayin po natin to kung talagang may mapapatunayan at may mapapakulong sila. Gusto namin may mapakulong. Kung talagang totoo yan, sir, ang sinasabi mo, ipakulong ang dapat makulong, hindi puro ngak-ngak. Hindi parang parang bakla na salita ng salita, parang tirahin ng Duterte. Hindi ba? Tignan mo nga, si Romualdez nga, mga babayan, state witness pa. My goodness, mismong mastermind, state witness. Sino na lang ituturo nyo? Putang ina. Lahat na lang state witness. Lahat na lang sila witness. My goodness, wala sila na mastermind. Sige, ako na lang ako. Ako na lang yung mastermind. Putang ina. Wala na ang magiging mastermind. Lahat na lang kayo state witness Sige, ako na lang ituro nyo. Ako na lang mastermind. Shit. Wala na nangyari. Nawala yung mastermind. Lahat nila state witness. My goodness. Ayaw nyo na ituro si Bongbong Marcos. Ako na lang. Pipresenta na ako na ituro nyo mga punyeta kayo. Wala na para matapos yung usapan na yan. My goodness. So ganito mga babayan. Hanggang dito lang itong ating vlog. Kayo na magkomento sa inyong napanood na nireaksyonan natin. At kung nagustuhan nyo po itong ating vlog, don't forget to like mo lang dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe kay Boy, isang DDS ay subscribe naman kayo para lagi po kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pag hindi binato ni YouTube ang mga video ni Boy, kalkalin nyo lang dyan, besh. Kalkalin nyo lang. Minsan kasi nagtatampo si YouTube sa akin. Hindi binamoto sa inyo yung ating mga video charot naman kay YouTube. Ibato mo naman sa mga kumare ko yung mga video na gagawa natin. Okay? Kayo na magkomento. Komento ka dyan mga Mars. Free naman magkomento dyan. Huwag kayong mahiya magkomento. Ano masasabi nyo sa komentaryo nyo sa ating vlog ngayong umaga? O kung ano mang araw mo itong napanood, umaga, tanghali, hapon, madaling araw, shoutout sa iyo, kumare, kumpare ko, shoutout sa inyo, mga subscribers ko dyan. Shoutout lalo sa mga ibang bansa na sumusuporta kay Boy Sarsa. Okay? Thank you. See you on my next vlog. Thank you. Mwah! Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala
sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan,
Ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.